Selos Selos Sinta. Ikaw ay sa mga seloso at selosa dyan. Kwento ito ng selos. Sigurado ako relate much kayo rito. Konting kibot, selos. Konting kibot, hinala. Nakakairita. Mapapakanta ka na lang talaga ng selos, selosinta. Ayan. Lapit yun ng babae si Dengdeng. Aba! Sino nga ba tong Dengdeng na lapitin daw ng girls? Kaya ang kanyang kinakasama, todo selos at tamang hinala. Sana ako sa pinagsilosan niya. Padikit lang kay Dengdeng sa asawa niya, pinagsilosan kahit sino. Sinusugod na kahit wala namang ginagawa. Ay naku, nakakaloka yan si Miriam. Selos na, awayin niya na ang mga babae. Grabe sa selos. Mata niya, hindi niya na maano na ang tingin niya. Galit na agad siya, na parang aagawin na agad sa kanya. Ano kaya ang magiging ending ng dalawang nagsasama kung laging may paghihinala? Hold on pa ba? O bye-bye na? Aminado siyang numero unong selosa. Miriam, humarap ka na! Ang selosang si Miriam. Okay, Miriam, ano ang problema mo? Ano lang po ako nagsiselos kasi nakitaan ko siya ng chat sa isang babae. Nakitaan mo siya ng Ng chat. 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 Sabi? Tinitingnan mo yung cellphone. Oh. Anong sabi sa chat? Sa chat na magkikita raw sila sa Tayuman. Ay, yun naman pala. Ano? Saan magkikita? Sa Tayuman. Sa Tayuman. Pahingi pa nga ang babae ng pera eh. Humihingi ng pera. Ay, parang pruweba yun. Pag humihingi na, di ba? Pagka naghihingian na ng pera. O baka naman mapagkawang gawa lang itong si... Anong pangalan ng pinagsaselosa mo? Dengdeng? Dengdeng. Si Dengdeng. Si Dengdeng? Ito ngayon ang siste. Kasi mas bata sa inyo ng 17 taon. Si Dengdeng. Si Dengdeng. Ilang taon na kayo, Nay? 57 po. 50? 57. 57. Eh di, ano siya? 40? 48. Ha? 57. 40. 40. Yun. Batang-bata pa. So, kaya pinagseselosa ni nanay. Paano mo nga siya nabingwit? Ano lang kami, talagang magkapit-bahay po kami. Magkapit-bahay kami ngayon. Pag naglalaba po ako, wala siya ibang nakakausap nakikita, kundi ako lang nakakausap na. Kumbaga, nagka-developan po kami. May record na ba ng panloloko itong si Dengdeng? Talaga pong babaero talaga siya. Babaero na talaga. Bakit mo nagustuhan ng babaero? Hindi ko man talaga siya totally nagustuhan, kundi na-develop lang talaga ako sa kanya. Naawa ako sa kanya. Ano ang pinakagrabing nangyari sa pagsiselos mo? Nagwawala ako, nag-away kami. Gwawala. Naaway ko yung mga babae. Oo. So, pag ikaw naman ay nagbubunga nga na sa kanya, buti hindi kanya sinasaktan. Hindi naman puro amba. Ha? Puro amba. Inaambahan ka. Amba lang. Ganun. Yeah. Hindi naman natutuloy. Ayun. Sinusugod mo daw ang pinagseselosan mo. Ay. Paano doon sa lugar ng kanyang trabaho? Ang tricycle driver po. Ha? So, pupuntahan mo siya doon sa Hilera. Tapos doon mo siya aawayin. Hindi po. Pag umuwi po siya sa bahay, tapos manghingi po ako sa kanya ng pera, wala siya maibigay. Pero sa babae, nakikita ko, nag-abot siya. Bakit ka naiiyak, Nay? Masakit nga naman yun. So, ibig mo sabihin, kilala mo yung babae. Dating asawa ng pamangkin kong Dating asawa ng pamangkin mo. Paano sila nagkakilala? Hindi, madalas po sila kasi kaya magkakalugar lang po kami. Madalas ko lang siya nakikita magkausap. Tapos nagbigay ng sandan sa kanya si Dengdeng. Yun lang o. Nagaway kami. Okay. Pero si Mika, nakita mo lang naman nakausap ni Dengdeng. Sapat na bang katibayan yon para sabihin may namamagitan sa kanila? Ano yan, pulso mo lang? O sadya ka talagang selosa? Baka sadya ka lang selosa? Hindi. Ha?
O eto na, yung pinagseselosan ni Yan. Miriam. Mika, humarap ka na. Matanda yan. Sila. Okay, at ikaw naman. Tanda na. Ayun. Okay. Baka kasi Ay! Ikaw, may asawa ka na lumalandi ka pa. dahil na kita pinagseselosan mo pa Anak ako. ko. Bugaw ka naman. Hindi ako bugaw. Anak ko. Ayun. Yung isa selosa, yung isa gerera. Ikaw yun. Parang galit na galit ka, no? Ano po? Bakit ka? Anong problema, Mika? Nag-away po kami ng asawa ko. Sinugod po niya ako sa bahay namin. Mm. Kaya nag-away kami ng asawa ko. Iniwalayan po ako ng asawa ko. Huh? Dahil po sa kanya. Binigyan lang po ako ng 100 ng asawa niya. Para po, pambili ko po ng gamot ng anak ko dahil po sinusumpong ng hika. Ba't di mo Hiram po sabihin ako sa sa akin? kanya. Sa asawa niya po. Okay. So, kasi magkaibigan naman kayo talaga ni Dengdeng. Opo. Lagi po kami nag-uusap noon. Okay, pero, may asawa ka. Opo. Ilan ang anak mo? Dalawa po. Dalawa, yung isa may sakit. Opo. Kaya ka lang binigyan ng 100 piso na nakita niya sa chat ninyo, dahil lang yung gusto lang tumulong para sa pagpapagamot ng Opo. anak mo. Opo. Merong mga hindi naniniwala na it's possible ng babae at lalaking malapit ay walang relasyon. Hindi. Para sa akin kasi minsan kasi, tulad niya, magkakilala naman sila. Kuring, di ba? So, yung babae, pwede naman magsabi kasi dito din, diretso na, hindi na dadaan sa lalaki. Kung nagkusa yung lalaking magbigay, sana, in-inform yan na binigyan ko nga pala si ano, para at least aware to, para hindi mag-isip ng kung ano yung Ganun binibigay. ba yun? Oo. Bakit alam mo ba na selosa siya? Opo. Oh, well... At saka sa yung lalaki din mismo, dapat sinasabi din niya na, uy, bibigyan ko to kasi nangangailangan. Kasi pumangkin mo naman to eh. Yun nga. Ang hirap talaga ng relasyon, ano? Kailangan Mahirap. lahat ipaalam. Kung minsan, hindi rin magseselos yung babae kung walang nakikitang motibo. Tama! Oh, Dr. Love, masama ba ang pagseselos? Alam mo, Ate Kuring, ang sarap ng pinagseselosan. Ay, ayoko yan. Pag yung kapartner mo nagsaselo sa'yo, feeling mo talagang gwapong-gwapo kang haba ng buhok mo, you know? Minsan lang yun. Pero pag araw-araw may selosan, nakakaasar na, hindi na maganda. Pero ang katotohanan yan, may mga lalaking katulad ko na malapit sa mga babae. Mas marami akong kaibigang babae kaysa sa mga lalaki. And I'm a very, very touchy person. At alam ng asawa ko yan. Alam niya ng mga kaibigan ko, niyayakap ko sila eh. Wala namang mali siya yun. Sabihin ko, sa isang relasyon, kailangan ng 3 elemento para maging matibay ang relasyon. Una, mahal mo yung lalaki or babae, karelasyon mo. Pangalawa, nire-respeto mo yung karelasyon mo. At pangatlo, yung tiwala kailangan nandun. Alin man dyan sa 3 yan ang mawala, hindi magtatagumpay ang isang relasyon. Now, ang lalaki, pag lolokohin ka niyan, miski anong gawin mo, hindi mo pwedeng bantayan ng 24 oras yan. Gagawin namin yan kung gusto ka naming lukuhin. Pero pag nandun yung pagtitiwala mo sa kanya, alam niyang masasaktan ka kasi mahal ka niya. So patunayan mo sa kanyang nagtitiwala ka, mahal mo siya at nire-respeto mo siya, ibabalik niya yun sa'yo. Kasi pag selosa ka, lahat ng gagawin ng pinagseselosan mo, masama ng tingin mo. Ang tanong, kayo ba'y may commitment sa isa't isa? Meron ba kayong daluyan ng biyaya ng Diyos sa pagsasama niyo? Meron ba kayong, sumailalim ba kayo sa sakramento ng matrimonyo? Kung wala, itong problema, yung sense of insecurity, kasi hindi mo siya asawa, kalidin mo lang siya. I wish you all the best. Ayan. Ate Kuring. Thank you, Dr. Love.